Hello everyone! Welcome back to my channel, Blake and Bjorn. For this vlog, I will share with you how I started my transient rental business. So this is the studio type unit na ginamit ko. This was part of an apartment namin. So hindi ko na kailangan bumili ng bahay, magpagawa ng apartment, or mag-rent. So, pinili ko tong unit na to gawing transient instead of long-term rent. Na dati, nare-rent ito ng 6,000 pesos monthly. I started with about 60,000 pesos. First, bumili ko ng bunk bed, which is 11,000. Bumili ko ng aircon, kulang 30,000. Bumili ko ng mga mattress, blankets, pillowcase, ganon. So, about 60,000 yung starting ko na inilabas. So, yun lang talaga yung gamit. Wala akong kahit anong ibang gamit na binili. Yun lang muna. And then, meron akong mga lumang sofa na maliit lang. So, kasyang-kasya dun sa unit. Tapos, meron din akong old dining set. Ayan. Ayan, nilagay ko na rin dyan. And then, so, yun, nag-start na kagad ako. October 2024, nag-start na ako. And right now, talagang it's earning 20,000 to 30,000 monthly. Siyempre po, hindi siya passive income kasi ako din yung nag-ooperate. Ako yung humahanap ng clients or guests. Pero kumuha ko ng tagalinis para hindi na kakainin pa ng oras ko na ako pa yung maglilinis, diba? Yung caretaker namin sa apartment, siya na rin yung kinuha kong tagalinis ng transient. Kumbaga, dati pinapasahod siya dun sa paglilinis ng apartment. Ngayon, nadagdagan yung trabaho niya at nadagdagan din yung sweldo niya. So, sulit na yung punta niya ng apartment and transient. And yung transient naman kasi, hindi naman siya araw-araw lilinisan. Minsan kasi yung guest, inaabot ng may pinakamatagal kaming guest, inabot ng 2 weeks. So, ganon. So, after pang mag-check out, dun pa lang siya maglilinis. So, yon. On average, expenses monthly is 10,000 pesos. Andun na yung pasahod ko sa caretaker ko, kuryente, tubig, wifi, nandun na yon. So, kung halimbawa, kumita ako ng 20,000, less 10,000, may 10,000 pa ako. Yun nga lang, hindi nga siya passive. Pero, di ba, kasi, kung dati 6,000 monthly passive, konting post ka lang, reply ka lang sa inquire, ganyan, o additional 4,000. E, paano kung 30,000 monthly yung kinita mo, tapos 10,000 yung expenses, o de may 20,000 ka, o, di ba? Pwede na yon. Sa paghahanap naman po ng clients, I always use my personal Facebook account para, you know, mga tao ngayon, they're getting wiser, smarter na sila, kumbaga hindi na sila basta-basta naniniwala sa mga, yung Facebook na mukhang dami account, ganyan. So, yung Facebook ko naman, more on my business, kung ano yung mga ginagawa ko. So, talagang pag nakita mo yung Facebook ko, makikita mo kagad na, ay, totoong tao to. Yun. So, ganon. And then, nanghihingi kasi ako ng reservation fee para nga naman, pagka binook nila yung dates na gusto nila, eh maiwasan yung no-show. Siyempre, marami rin tayong competitors. Pero okay lang, laban lang. May kanya-kanya naman tayong market, di ba? So now, let's say, I post for it for 800 pesos per night, good for 2 packs. And times mo sa 30 days, 24,000 na yon, di ba? But, syempre, hindi naman, yung 30 days na yon, yung 1 month na yon, hindi naman laging puno. Minsan, mababakante siya ng mga 5 nights, ganon, kasi putol-putol, ganon. And, hindi rin naman po laging 2 packs lang yung pupunta sa'yo or yung client mo, yung guest mo. Minsan, inaabot pa ng 8 packs. Ganyan, maximum ko kasi is 8 packs. Kasya doon. So, yon. Kayo na lang mag-compute. At ito pa nga pala, meron ding mga guests na magpapareserve halimbawa ng
5 nights, ganyan. So, ako naman, minsan, reservation fee ko lang is 200 pesos lang, ganyan. And then ngayon, darating sila, 5 nights daw, ganyan. Ngayon, pagdating, bigla nila sa aking sasabihin na 1 night lang pala sila or 2 nights lang sila, ganyan. So, yung date na blinak ko para sa kanila, tapos may ibang nag-i-inquire, natatanggihan ko na, so sayang yon. Sayang po yon, di ba? So, yun yung parang nakakasama ng loob. Ayan, nakakalungkot. Pero okay lang kasi makahanap ka rin naman. Basta continuous lang yung pagpo-post mo. Yun nga lang, nasayang na yung mga nag-inquire sa'yo na gusto yung date na yon, di ba? Kumbaga, hindi ka na ulit maghahanap. So, nasayang lang yon. I'm happy na na-share ko sa inyo how I started this, and sana naka-help kahit konti, magkaroon kayo ng konting idea kung nagpa-plan kayong mag-start din ng sarili nyong transient business dyan sa area nyo. And ito talagang transient, talagang sobrang challenging talaga na business to. Pero pag na-manage mo ng maayos, na-handle mo, maganda yung kitaan niya talaga, maganda. And hopefully, mapadami ko or makapagdagdag ako, diba, ng iba pang unit kasi madalas talaga sabay-sabay yung gusto ng clients na nagkakasabay sila ng gusto ng date. So, meron naman na akong mga kamag-anak din na mayroon na, kumbaga, nagpapasahan na lang kami kapag halimbawa, nakabook na yung transient ko. So, in next vlog, I will talk about struggles, guests, bookings, or how I handle the problems, ganyan. Sobrang dami, nakakatuwa, nakaka-stress, ganyan. Pero ngayon, medyo medyo kaya ko na, ganon. Ayan. So guys, thank you for watching this vlog. Ang pagbabalik ko, sana din mapadalas na ulit yung pagbablog ko kasi na-miss ko din to and naging super busy ako sa business ko. Ayan. And I'm a full-time mom pa din, syempre. Busy-busyhan na mami, mompreneur, ganyan. So guys, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi kayong updated dito sa vlog ko. Thank you for watching!